Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong programang Bridges on Air, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air po ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service and of course in collaboration and partnership with the Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, and of course kasama pa rin natin from CFO, Aris Gutierrez po. Ayan, at syempre this is our first episode para sa taong 2026. Ayan. Kamusta muna? Kamusta ba ang pagpasok ng New Year sa iyo, Aris, at sa CFO? Maganda naman ang pasok ng New Year, pero siyempre tulad ng karamihan, medyo ang hirap gumising. Para papasok ka na ng Lunes. Parang pwede pa ba natin i-extend yung bakasyon? Okay. Nakita ko nga yung mga post mo sa Facebook eh. Anyway, talagang pero hopefully optimistic naman tayo sa kabila ng mga nangyari noong 2025. Optimistic. Kailangan hindi mawala yung optimism and hope mo para sa taong ito, 2026. Hindi naman magandang kauumpisa ng taon ay negativity agad yung nakapaligid sa'yo. At speaking of that, yung optimism and hope, mamaya sa second portion ng ating programa doon sa Pinoy Ako segment, maganda yung pag-uusapan natin dito. At marami tayo palagay kung matututunan mula dito sa ating featured na Pilipino na nakapagtayo na ng napakaraming Filipino organizations abroad. Tapos na-involve pa siya sa sabi nito, oil industry pala abroad, so marami tayong matututunan. Oil and IT. IT pa pala. IT pala. IT. Oil. Biruin nyo. Okay, mamaya po yan. Antabayanan ninyo yung sa ating second portion dito sa ating segmentong Pinoy Ako. Pero bago tayo dumako sa Pinoy Ako segment, syempre batiin ko muna ang ating mga katuwang sa pagsasayang papawid po nitong ating programa. Of course, sa ating Master Control, si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si Justin. And of course, ang ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente. And of course, ang programa po natin ay napapakinggan online sa ating mga digital platform. Sa Facebook broadcast live natin, sa YouTube channel, sa live audio streaming, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast through the facilities of the United States Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. So,
atin rin pong pagbati sa ating mga kasamahan dyan sa Voice of America sa may Tinang Tarlac. Ayan. Alright. At para po sa ating unang sigwada, para sa ating unang episode ngayong 2026, makakasama natin, Aris, itong ating CFO Community Correspondent na si Robbie Ana Pamintuan. Ano bang meron sa Baguio? Si Secretary Dante Clink ang ay tumulak patungo sa Baguio upang bisitahin yung ating itinayong extension office dahil marami rin namang mga migrant Filipinos na nandoon sa parte na yun ng Norte. Northern Luzon. So, imbis na pumunta sila ng Maynila para iproseso yung kanilang mga papeles, pwedeng doon muna sila dumaan sa extension office para makumpleto na nila yung kanilang mga requirements. So they don't have to travel dito they sa don't have to sa travel Pasay, sa actually dito sa Pasay. sa Mall of Asia. At syempre, kaya para kumustahin din yung kalagayan ng ating mga kasamahan doon sa Baguio at makikipagkita rin si Secretary ang sa mga ahensya ng pamahalaan na may involvement sa overseas Filipinos. Kasi ang importante kasing ginagawa dapat ng mga heads of agencies ay lagi silang mag-usap, lagi silang mag-coordinate dahil iisa lang naman ang layunin ng mga ahensya na yun. Yes. Pero para maging smooth yung takbo ng operation, kailangan ma-build din yung trust, confidence, teamwork ng mga ahensya. So, nandun si Secretary Clink sa Baguio para nga kilalanin din yung mga nandun sa ground. And of course, meron tayong kasamahan doon mula sa CFO, yung ating community correspondent na nasa Baguio ngayon, si Miss Robbie Ana Pamintuan. So, papasukin na natin si Robbie. Okay, Robbie, magandang araw sa iyo, Robbie. Magandang araw din po, Sir Ray and Sir Aris. Kumusta po kayo dyan? Ito, ika nga, nakamonitor kami sa magiging pag-uulat at report mo. Ano bang nangyayari Apo. na dyan? Unang tanong, Robbie, gaano Apo. kalamig sa Baguio ngayon? Ay, oo. Malamig po. Malamig po talaga. talaga. Kahit po, lalo na po, at pag ganito po talagang January hanggang March po, malamig po yan. So, expect po natin na marami po talagang mga turista na namamasyal dito. Ibig mo sabihin, maski magtimpla ako ng bagong mainit na kape, Ay, lalamig. lalamig agad. Opo, tama po. Tama po. Mas na balita kumakailan, aabot daw ng 7 degrees dyan. Ano na ba ngayon? Opo. Actually po, nung kahapon po na, meron po na i-report na zero visibility po Naku. siya. Wow. Nako. Opo, mas malamig po talaga. So I hope po mag-enjoy po si Sec po, no, sa pagbisita niya dito. Speaking of Sec Clink, nandiyan na si Sec Clink. Malapit na po. Okay, sige. Anyway. Alright, give us a rundown kung Ano bang may nangyayari dyan sa sa event dyan sa Baguio? Yes po, sir. So katulad nga po ng nabanggit ni Sir Aris, so sa pagbisita po niya po dito ay talagang naman pong masaya po kami, no, dahil personal po namin siyang makikita at witness din po niya yung experience ba ng ating mga constituents po. At syempre, para makita rin po yung kalagayan ng extension office dito sa Baguio, kung meron ba tayong kailangang i-improve or enhance po para po ba maging mas accessible po sa ating mga constituents at para rin po mas maging effective din po yung pagbibigay natin ng serbisyo sa kanila. So aside din po doon, si SEC po ay magkakaroon po ng series of courtesy visits at meetings po para sa mga ibang ahensya or sa mga partner agencies po natin. Katulad po ang first meeting po niya actually po is with our Honorable Baguio City Mayor, Benjamin Magalong. So aside from that po, magkakaroon din po siya ng meeting with Department of Migrant Workers or ang DMW at pati na rin po sa Overseas Workers Welfare Administration or ang OWA. At ang isa pa po na kailangan nating antabayanan po is yung interview po ng ating kalihim with kapihan with Philippine Information Agency or with PIA. Kung saan dito po tatalakayin po ng ating kalihim ang mga programa at serbisyo ng CFO. Ito po ay gaganapin
sa January 9, bukas po yon. Yan ba ay live na i-broadcast ng PIA? Yes po, at marami po tayong mga inimbitahan din po na mga kasama para po kung meron po silang mga tanong or gusto pang mga malaman po tungkol sa ating ahensya, ay yun na rin po yung pagkakataon po nila. So siguro ito na rin ang pagkakataon na pasalamatan natin ang Director General ng Philippine Information Agency na si Catherine De Castro, at doon po kami nag-coordinate sa kanya. At hindi naman po mahirap mag-coordinate dahil ako po ay dating Deputy Director General ng PIA. At hinawakan ko lahat ng regional offices. Kumusta na lang kay Jason Legiab dyan, yung ating bagong talagang regional head. At kayo naman ay tutulungan ng ating PIA dyan. Yes po. Sige po, sir. Pero matanong ko lang, Ares at Roby, saan ba located yung parang regional office ng CFO sa Baguio? Okay po. So ang regional office po ng CFO, ang extension office ng CFO Baguio po ay located sa Bocaucan Road po. Nasa Just Done building po kami, specifically po sa first or lower basement po. Yan. Hindi naman ako, kung ako'y pupunta dyan, hindi naman ako dadaan sa Cannon Road. Hindi naman. Ay, Nasa sa inyo na po yun, sir, kung gusto nyo pong madaan. ba't natatawa ka? Pero siguro po, mas maganda po, isasuggest ko na lang po sa Marcos Highway. Marcos, Ares, narinig mo, Marcos Highway na lang ako dadaan. Anyway, sige. So, ulitin lang natin yung para sa kapakanan ng mga nakikinig at nanonood sa ating mga migrant, mga Filipino diaspora, lalo na yung nasa abroad na at yung mga may mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Ano yung, pakiulit lang yung address. Okay po, ang address po ng CFO Baguio Extension Office ay nasa Bocaucan Road, Jesdan Building, level of first basement po. Makikita po nila agad po yun kasi po dito po sa building po namin may mga kasama rin po kaming mga ibang government agencies po katulad po ng OWA. One-stop shop sila. Maganda nasa isang building lang kayo, di ba? Opo. Paano yung mga contact numbers para paano kayo matatawagan, paano kayo mako-contact? Pwede po silang pumunta po sa ating website po. Makikita po nila doon. Actually po may mapa na rin po tayong nakalagay doon. Meron po tayo, nandun din po ang ating contact number. At pwede rin po silang mag-send ng email po. Meron po tayong email address specifically po dito po sa Baguio office. Yung po ay yung CFO Baguio at cfo.gov.ph, at pwede rin po silang bumisita sa ating website para po sa lahat ng impormasyon na gusto po nilang makuha. Okay. So, gano'n nakatagal nag-ooperate yung ating regional hub dyan sa Baguio? Ang actually po anniversary lang po namin. First year anniversary po namin noong August. Bali, August 2024 pa lang po kami nag-open. Yan. Dati po kasi parang isang office lang sa CFO. So lahat nasa Metro Manila. So dahil ang dami, all over the country nga naman nanggagaling yung kliyente ng CFO. Inabuti ng mag-open ng mga extension offices. Alam nyo, sa ilalim ni, ito hindi dahil sa pinapatronage ko ang CFO, pero totoo ito Kahit sino siguro ngayon ang magtanong o magsabi. Ang laki ng pagbabago ng serbisyo sa CFO. Ibig sabihin, simula nung umupo si Sec Ang, lalo-lalo na pagdating sa kamalayan ng ating mga kababayan kung ano ba ang CFO, di ba, anong mandato. Kasi dati noon, Roby, at saka, ito alam din ni Aris ito Dati noon, napag-mix up ang DMW, OWA at saka CFO. Ngayon mukhang talagang lumulutang na talaga kung ano ba talaga ang mandato at ano ba at sino ba ang CFO. Lalo na pag nag-establish kayo ng mga regional offices nyo all around the Philippines. Okay. So 1 year pa lang yung regional hub. Pero huling tanong, ilan na ang naserbisyuhan ninyo? Ay, marami na po. Siguro po nasa kasi po meron po kaming PDOS or yung Pre-Departure Orientation Seminar, pati na rin po yung Guidance and Counseling Program at yung Country Familiarization Seminar po or yung tinatawag po nating CFS para sa mga au pairs po namin. Marami na po. Siguro po kung ito total po natin nasa
5,000 na po. Uy. Siguro, ang estimate po natin or sa data po natin, meron po tayong siguro per week po natin nasa from 80 to 100 po na constituents po. Okay, alright. Well, we wish you all the best sa pagdating ni Opo, Sec salamat dyan. po. At sabi ko nga, sana lalo pa kayong, mas marami pa kayong mapagsilbihan, ma-serve ng mga kababayan natin dyan sa ating Baguio CFO Regional Office. Maraming salamat, Robbie. Thank you very much. Maraming salamat din po. Have a good day po sa inyo. Thank you very much. Si Miss Robbie Ana Pamintuan, ang ating CFO Community Correspondent all the way from Baguio City. At medyo sumisenyas na sa akin si Stephanie, si Steph. Okay. Pero siyempre, we have to cut that short kasi nga meron pa tayong mga segmento na ipapasok. Although marami pa rin tayong sanang gusto itanong kay Robbie. So, Aris, antabayan na po ng ating mga kababayan sa pagbabalik po ng ating programang Bridges on Air. Ang ating segmentong Pinoy Ako dito sa Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka naman trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako. Ako po rin po yung lingkod Ray Sampang. Kasama pa rin, of course, Aros Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. yan, okay. So, sino muna itong makakasama natin dito sa ating segmentong Pinoy Ako, Ares? Siya po ay isang visionary at leader na naging instrumento sa pagbubuklod-buklod ng ating mga kababayan sa Middle East at North Africa. Siya ang utak sa likod ng malalaking pagtitipon gaya ng yung celebration ng Philippine Independence Day sa Qatar at ako yung nasubukan ko rin gawin yan sa Dubai at napakalaking responsibilidad po yan. At siya rin ang nagtatag ng mga ilang organisasyon na nagbigay ng tulong medikal at boses ng mga OFW. At dahil nga sa kanyang dedikasyon, ginawaran siya ng Bagong Bayani Award. Yan, okay. Noong 2016 ba yan? Nung ginawad sa 2016 kanya? siya binigyan ng Bagong Bayani Award. Yan. Pero sabi mo prior to the 2016 Bagong Bayani Award, marami na siyang mga na established na mga Filipino community organizations. Siya kasi ang overall chairman ng Middle East and African Network of Filipino Diaspora or MINFID. Yan, mukhang malaking organisasyon yan Mukhang malaki. Sila yung itinuturing na boses ng Filipino diaspora sa Middle East. Okay. So, hindi ko na patatagalin. Nasa linya na siya ng ating komunikasyon. Walang iba ang ating tampok po para sa ating Pinoy Ako segment, si Ginoong Fidel M. Escurel. Mr. Escurel, magandang... Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sige. Pero bagong lahat, Mr. Escurel, kayo pala ay taga Romblon, ano? You're a native of Romblon. Opo. Capital of Marble. Yan. Marble Capital. Kagad ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ang taga Romblon sa engineer. Tama naman, tama. At nagtapos pala kayo ng Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering sa IRIS. Sa IRIS po. Tama po. Iyan, talaga naman. Iris yung dito sa Nagtahan. Sa Nagtahan yan. Kapit sa Malacanang. Talaga naman. And just a little background there, nag-migrate kayo sa Qatar and then pumunta kayo ng Yemen and then for some reason bumalik ulit kayo ng Qatar. Tama po. Ayun, okay. So can you, besides being a native of Romblon, can you please tell our listeners and viewers who is Mr. Escurel? Ayan. Okay po, ako po ay nagsimula sa isang batang nag-ambisyon na dati ay walang-wala ang aming pamilya
Ngunit hindi yun ang naging dahilan upang ako'y hindi sumubok sa larangan ng edukasyon. So, ako'y nagtapos sa IRIS bilang BS, Bachelor of Science in Electronics Communication Engineering. Ang first background job ko ay bilang computer engineer. And then, na-hire out, kumbaga, na-pirate ako sa Makati ng isang kliyente namin, Catherine, na naghahanap ng mga computer engineer. So, ako lang tangi ang kanyang kinuha para mag-establish kami ng computer company doon sa Qatar. 1988, dalawa lang computer company sa Qatar. At iyon ang isa sa napasukan ko na napakalaking computer company. So, buong Qatar ay nahawakan namin lahat na mag-supply ng mga computer, installation, lahat-lahat. And then, ako'y pinadala ng kumpanya namin doon sa pinagkukunan namin ng computer sa Singapore, sa Hong Kong, hanggang sa lumawak hanggang sa ako'y kinuha naman, napahirap naman ako sa London ng isang sa Yemen. So tinanggap ko yung bilang computer engineer doon sa Yemen sa oil and gas company. Pagdating ko doon, na-expose na naman ako sa mga actual na operations sa drilling mismo, yung pinagkukunan ng langis. Okay. So doon lumawak ang aking karanasan at habang kumikita ng malaki doon, nagkaroon na naman ng civil war between North and South. Kita ng presidente at ng vice president nag-away, nag-civil war. Okay. Oo, hanggang sa nagkaroon talaga kami ng evacuation. At decision na kung bumalik na lang sa Qatar. Ayun. Alright. Pagbalik ko sa Qatar, yun, na doon ako pumasok sa mga oil and gas company, na mga talagang major company. Okay. Yun. Engineer, nakita po namin sa profile ninyo na naging scholar daw kayo dahil mahilig po kayo sa cultural dance. Ano bang kwento sa likod noon? Ayun, isa sa mga kahirapan kasi namin na yung mga magulang ko tsaka mga kapatid ko, hirap sa pantustos sa pantuition ko talaga. Kaya ako sa pagsasayaw ng mga folk dance, folk dancer ako, yung mga sayaw ng mga Pilipinong cultural natin, hanggang sa isang banda na yung aming director sa dance ay sa Cultural Center of the Philippines ng ballet. Alright. So, karamihan doon sa CCP o sa Cultural Center of the Philippines, limitado ang mga lalaking dancer. Kaya isa ako sa napili na maging extra doon sa kanilang mga sayaw. Ang akong tinayaw ay Peter Pan. Wow, Peter Pan pa. Okay. Tapos, sinundan ng Cinderella. Sinundan ng malaking ballet, hanggang sa naging full-time timer akong dancer sa Cultural Center of the Philippines. At mula noon, naging scholar ako sa eskwelahan namin sa IRIS. At nagkaroon pa ako ng allowance. At doon nagkaroon ng magandang oportunidad ko na natapos ko yung 5 years course ko sa engineering. Wow. Na gastos. Kaya nagpapasalamat ako doon. Pero hindi nyo na po pinagpatuloy ang pagsasayaw. Nung 5th year college na ako, inisip ko, engineering ang courses ko, hindi naman ako dancer na talagang full-time. Oo, tsaka tunay naman akong lalaki, hindi naman ako alanganin na talaga kami ng mga dancer, gano'n eh. So, I decided, nung ako'y nagtitesis na, ihinto ko muna ang pagsasayaw. Yan, okay. Tapos yun, nung hininto ko, ay siyempre, wala na rin Practice. pagkain ko. Ayun, sa scholarship nyo, lalakadikit doon, pagsasayaw. Ibig sabihin, nakadikit doon sa, sabi nga ni Ares, Sir Fidel, nakadikit doon yung allowance mo, tuition mo, doon sa dance troupe na yon. Yes po. Paano nung huminto ka? Huminto talaga ako kasi hindi ko nakaya yung pressure para makagraduate na ako sa engineering. Palakas ng pataas na at pahirap na. Kailangan ko na mag-review sa board exam din, yung mga ganon. Ayun. How were you able to manage nung wala na yung scholarship? That time, kumikita na ako sa dancing.
Kumikita na ako doon lalo na ng panahon ni First Lady Imelda Marcos. Mhm. Talagang marami niya talagang magbigay ng allowance niya sa aming mga dancer. Mhm. Kaya nagkakaroon na ako ng May savings, kumbaga. sources. Yun. Pero bilang ano sir, yun nga, mabalik po tayo sa inyong profession bilang isang computer engineer. Ano po yung pinakamahalagang aral ang natutunan ninyo sa pakikipagtrabaho sa mga banyaga na nais nyo ring ibahagi sa ating mga tagapakinig na nag-iisip ding yun nga, magtrabaho rin sa ibang bansa o nandun na nga sa ibang bansa ngayon? Una, kasi sabihin ko na sa iyo yung totoo, ang background ko talo na ako nasa kolehiyo. May pagka-aktivista ako eh. Ganun. Hanggang sa lakas ng loob, yun ang natutunan ko bilang isang independent na ako hire, na-pirate ako ng customer ko dito sa Makati at dinala niya ako sa Qatar. Kailangan talaga hindi ka dapat matakot. Alam mo ang dapat gagawin at alam mo magagawa mo kung yun ay first time mong gagawin. So, bilang computer engineer, siyempre mag-isa lang ako, talagang pressured ako. Kailangan ko ipakita yung performance ko. Nandun din ang wala pang mga Googles noon, wala pang mga Facebook noon. Talagang walang AI, walang puro AI pa noon, ano? Wala. theory talaga sa talaga. Natutunan ko 'yun hanggang sa na-apply ko at sumabak ako sa mga examinahan mo magiging certified engineer bago ka magtrabaho doon sa isang platform. Kapanahon ng kasikatan ng Windows 95, yung operating system. So, hindi ako pwedeng mag-ano ng Windows 95 na hindi ako lisensyado ng Microsoft. Oh. So, kumuha ako ng pagsusulit doon, kumuha ako ng examination, naging certified Microsoft engineer ako. Yun, doon na nagsimula na yon. Ang kagandahan at hindi kagandahan sa IT, nag-i-expired ang mga version after 6 months. So, kailangan ka ulit mag-renew, kailangan ka ulit kumuha ng mga examination. Kasi after Windows 95, Windows 97, Windows NT, hanggang sa tuloy-tuloy na ang dami ng version ng ating operating system sa Microsoft. So, para magiging in-demand ka at makukuha mo yung magandang sweldo, halimbawa, bilang isang engineer, sumisweldo ka ng $1,000 per day. So, kung hindi ka engineer, hindi ka certified engineer, hindi mo makukuha yung mga sweldong ganon. Wow. Hanggang how much more nung ako ay na-involved na mismo sa operation operation ng drilling, oil and gas company, ay kaakibat noon, partner noon ay IT or computer based. So, tuwa sa akin ng mga Amerikano, mga ibang lahi, kasi bukod sa alam ko yung operation, alam ko pa yung operation ng computer. Tinuturuan ko sila doon. Wow. So, ganun pumasok yung kasi siyempre pag sinabi mong ano yan, langis, oil rig, ganyan. Doon pumapasok yung kaalaman mo sa IT, sa Microsoft as an engineer, computer engineer. Malalaman ko kung gaano kalaki ang reserve sa ilalim ng lupa ang langis. Talaga? Oo, malalaman ko kung gaano kalalim, kung ilang tubo ang papasok doon. Malalaman ko rin kung hanggang ilang taon ito ay magtatagal na makukuha namin. So nasa inyo ang critical information na kailangan sa buong operation ng isang oil drill. Ano bang tawag po doon? Oil company. Isang oil company. System analyst ako sa computer sa drilling operation. Kaya pala kasi narinig ko kanina sinabi ni Sir Fidel, ano yun? $1,000 a day? Tama ba yun? Narinig ko, Mr. Escorel? Totoo yun. Ano pa yun? Mga 90s pa yun. Sus Maria Josep, 90s pa yun? Early 20s yan.
Wow, kaya tuloy itong aking kasama na si Justin kasi alam ko ano to, engineering student din ito eh. Malapit na nito matapos, mukhang nag-iisip na ngayon ito. Biglang dumilat yung mata eh. Marunong din kumalikot ng computer ito, Mr. Escurel. Mukhang na-encourage na yata. Narinig lang yung 1,000 dollars. 1990s pa yon, Justin, sabi ni Mr. Escurel. 1990s pa yun. Imagine mo kung magkano na ngayon. Magkano na ngayon, Mr. Escurel? Ngayong Going rate. going rate. Naglalaro less than 2,000. Uy, Depende malaki pa rin. Diyos ko po. Oo. Malaki pa rin. Depende sa expertise mo yun. Oo. Ayan. Kaya kailangan ano ka, Justin, makinig kang mabuti kay Mr. Pedro Escurel. Kung paano siya nag-succeed at paano niya nagawa itong kanyang achievements. And of course, siyempre, matanong ko na rin po, Mr. Escurel, siguro nakuha ninyo yung inyong ikang talent at yung talino sa pag-aaral at pagtuklas nitong mga ito dahil ang mother nyo pala ay isang teacher by profession. Yes po. So naging malaking factor yon sa inyo. Oo. Ilan po ba kayo magkakapatid? Matanong ko lang po. 6 po kami magkakapatid. Tapos ang tatay ko po ay Bicolano. Maagang kami iniwan. Oo, namayapa kagad siya. So ang mama ko, ang nagtaguyod talaga sa amin, sabi sa amin talaga, ang education ang pinakasusi sa pagtahak, sa pag-angat mo sa buhay. Okay. Tapos, no matter what, kung anong klaseng eskwelahan yan, yan ay diploma na nakatapos ka. Sa kayo nakatapos, pareho na kayo nakatapos ng mga nanggaling sa mga private school, ng mga kilalang school, gano'n. Pareho na kayong tinatawag na graduates. Tama. Actually, totoo. Kuya Ray, totoo yung sinabi ni engineer na pag nandun ka sa ibang bansa, hindi na tinitignan doon kung ikaw ay Ateneo, ikaw Lasal, ay UP. Lasal. Tinitignan doon ano ba yung competency. Yes, oo. Hindi yung eskwelahan. Tama. Kasi yun ang nagiging problema natin dito sa Sa atin, sa Pilipinas. Minsan may makikita kang yung mga naghahanap ng trabaho, nade-discourage kasi nakikita sa hinahanap na qualification ay graduate ng top 5 schools daw. Nako. Sa ibang bansa walang ganun eh. Yung talagang binabase sa competence, tulad na sinabi, competence, experience, At saka siguro yung sinasabi nila na yung may sarili kang initiative, yung may kusang palo, no? Hindi Saka pwede. nakita siguro nila kay engineer na ang napakalawak ng Yes. napakalawak ng alam nito. Oo. Biruin mo naman, siyang nakakaalam kung gaano karami ang oil reserve dun sa ilalim Oo nga. ng lupa. Totoo ba, engineer, Mr. Escurel, na maraming oil reserve sa Venezuela? Oo, marami yun. Yun ang mga hotspot na I mga see. oil. Saka, ang klase ng oil doon, medyo tinatawag na top quality talaga. Uy! Grade A. Parang Saudi Arabia. Uy, grade A. O ba? Talaga na. So, Pag lumabas yung oil na yun, yung quality ng oil na yun, konti na lang ang halong tubig or anumang chemicals. Puro, parang Almost ganun. pure. Almost pure. kumbaga, konting refining process na lang. Yes, so kunting refining. Parang dito sa atin, sa mga nagpaparefill tayo ng gasolina o kaya diesel sa ating mga sasakyan, mapapansin mo mayroong mahal sa Shell o sa ibang company, mahal ang per liter. May gasoline station na napakamura. Opo, totoo. Pero yung quality, doon mababase kung anong klaseng euro yun. Euro 4, Euro 5, o gano'n. So parang gano'n yun. So, ibig palang sabihin, sir, pagka mahal yung per liter ng gasolina, mas mataas ang kalidad nun. Ano yan, mga minimum yan, Euro 5 ang quality. Okay. Pansinin mo, magpa-full gas ka sa mumurahin, tsaka magpa-full gas ka sa mamahaling gasoline station, pinangin mo ang araw kung sino ang unang maubusan. Okay. Kapag magal yung mahal, yun lang okay. Pero yung mura, siguro 1 week lang. Ubus na. Oo, wala na.
Oh. Madaling maubos yung gasolina mo. Yun mo. Okay, talaga marami pa tayong tingnan mo, Oo marami nga tayong eh. natututunan Bigla- kay Mr. Bigla ako napaisip kasi Oo nga. ako ngayon naghahanap ako lagi saan mamura. Ayun. So it doesn't mean Mr. sabi nga Ares no at saka Mr. Oo. Rescuer. It doesn't mean na porke mura maganda. Parang ganon. Yes, opo, of course. Kasi nasa ano yun, nasa yung chemicals niya, iba eh. Mm. Mas maganda ang takbo. Oo. Okay. Sige. Kita mo nga si Sabi Sir, mo, ano? biruin mo yan. Bakit di ko kayo pumunta dito sa Pilipinas at tumulong kayo? Dito siya. O nga, ibig sabihin, Nandito- sa oil industry Bukod natin, na ako eh. sa oil industry ng Pilipinas, wala ba talaga tayong oil reserve dito sa Pilipinas? Ay nako po, napakarami. Ay! Lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Yun. Aming kumpanya po, yung nasa ExxonMobil pa ako, Mhm. mga participant na bidder doon sa West Philippine Sea. Ang kagandahan po sa West Philippine Sea, nasa 100 or 50 meters lang ay ground na siya, lupa na. At pwede ka na mag-drilling pababa. Kaya talagang Yung nasa pinag-aaralan Palawan eh. natin, 8,000 meters away ang sea, ang tubig hanggang doon sa ground. So malaki ang pupuhunan mo para ma-establish mo yung ano ng tripod mo doon sa lupa. Mhm. Kasi napakababaw lang. At ang maganda ang reserve sa West Philippine Sea. Kaya huwag nating bitawan ang West Philippine Sea talaga. Iyan ang magpapaahon sa atin. Wow, kaya pala interesado yung isa. Oo. Yes. Anong isa doon? Yung nagpupumilit na kanila na. Sabihin na natin, interesado yung China. Laging Oo. talagang binabakuran yun eh. Oo. Di ba? Oo. Oo. Anyway, Maganda ang reserve natin doon. okay. So, Malaki pala ang future natin noon. Oo. Kaya dapat ipaglaban natin talaga yung West Philippine Sea. sana, Oo. so tama yung sinasabi ng administrasyon ngayon na we should not give an inch of our territory there. Ano po? Tapos naman na international law na 200 miles Mm. away. Yan ang pagsasakop mo. Wala pa sa 200 nasa Pasok yun eh. oo, pasok na pasok kayo sa EEZ eh. Alright. Sige, dapat pala maging ano rin ito si Mr. Escorel. Actually, Political sa- and economic Sa analyst dami natin. ng naging diskusyon sa West Philippine Sea, hindi masyadong napapag-usapan Ito ho. itong sinasabi ni engineer na oil reserves. Oo, baka nga pakiusapan ko ang CFO at si Mr. Escorel, baka pwede nating i-guess ito dito sa AM program natin sa Bangon Oo. para maipaliwanag sa taong bayan. Magandang maintindihan din ng matakararaming. Kasi alam nyo, Mr. Escorel, sinasabi nga po ng pamahalaan ng administrasyon na napaka-importante ng West Oo. Philippine Sea that there's such a oil reserve there. Pero hindi alam ng taong bayan kung gaano kalaki yung oil reserve at gaano kadali ma-extract yung reserve na yon from that area ng West Philippine Sea. Baka yun ang kinakailangan malaman ng mga kababayan natin Oo para nga. lalo mag-alab yung damdamin at ipangalagaan ng gusto yung West Philippine Sea. Nagkaroon na po tayo dyan ng tinatawag na seismic survey, geodetic survey din. Talagang meron talaga. Meron Wow. talaga. Okay. Oo. Teka, bago napalayo tayo. Oo nga. Di ba? Napaka-interesting kasi Oo nito. nga Anyway, pero having said that, Mr. Escorel at Ares, dun sa pananatili mo abroad, ang dami mo palang naitayong mga Filipino organizations, di ba, Ares? Ang Oo. dami. Yung Toastmasters Club sa Doha ay Yes. si engineer ang nagtayo nun. Mhm. Itong Manpid sa'yo rin. Ikaw rin ang nagtayo nito. Pati yung naging, itong FFWW, Ay, Foundation of Foundation. Filipino Workers Worldwide. Yes Naging, po. sabi pa nga ni Aris kanina, naging chair ka ng Philippine Independence Day Celebration Committee. At, Opo. 2016, Papio Banaag Awardee. Opo. Alright. Noong 2016 po, 3 po ang naging awards ko. Mhm. Summer in June, yung Bagong Bayani. Mhm. Tapos September, naging huwarang OFW ako ng CBN Asia or 700 Club Oo. Mhm. o ng World Christian Community. And then nung
December, yun yung Papio Award ko sa Malacanang. Yun, okay. Pero sabi nga ni Aris kanina, itong Middle East and African Network of Filipino Diaspora, napakalaki nito. Opo. So, what led you to establish itong kumbaga MINFID, yung acronym niya, MINFID? Ano Okay. pong naging dahilan para itinayo niyan? Okay, ganito po yun. Unang-una, bago kaming tinawag na bagong bayani, ay bakit ganito? Ang ilang tanong ko, why? Yung mga unang bayani na tinatawag natin ngayong mga Filipino veterans, ay sila ay binigyan ng Veterans Bank, Veterans Hospital. Why not kami mga bagong bayani? Nabigyan din kami ng tinatawag na OFW Bank at OFW Hospital. Mhm. So doon ako po ang kanuunahang nag-propose noon sa buong community, sa buong mundo, na magkakaroon kami ng sarili naming OFW Bank at OFW Hospital. So sa pamamagitan po, kailangan ko magkaroon ng koneksyon sa bawat bansa na mayroong mga OFW. Kaya itong MENFID or Middle East and African Network of Filipinos Diaspora, ito yung paraan na para kami magkaroon na kami ng isang koneksyon. Kaya networking. Ang diaspora po, ay ibig sabihin, ito po ay English name to, diaspora. May other meaning pa itong tinatawag na diaspora. Hindi diaspora, ang other meaning is scattered. Filipino is scattered or Filipino is diaspora. Iisa lang po yan. Ang unang successful na diaspora's country ay ang bansang Israel. Okay. Noong panahon na persecute ang mga Israelitas, nagkanya-kanya silang nag-overseas Nagkawatak-watak. OFW. Hanggang sila ay lumago, nagnegosyo, at nung sila ay nagnegosyo na at lumaki ang kanilang mga bumalik sila sa bansang Israel. Sa bansang Israel, doon nagtatag sila ng hanggang sa lumaki ang Israel hanggang naging super country. Doon ko pinulot din ang tinatawag na diaspora, Filipino diaspora. Noong mga early 70s na kapanahon ng martial law, ang mga Pilipino noon, ng mga katulad kong engineer, doctor, or nurses, nag-separate tayo, nag-scatter tayo sa buong mundo. Migrants tayo. So sabi ko, why not tayo mga migrants worker or mga Filipinos diaspora, someday babalik tayo sa ating bansa na tayo ay isang productive Filipino citizen na hindi na tayo babalik sa POAA noon o tinatawag na DMW na pupunta tayo magmamakaawa tayo na bigyan ulit tayo ng trabaho sa abroad. Hindi na. Kayo bumalik bilang diaspora, you have to reintegrate on yourself. Mag-reintegrate ka rito, magnegosyo ka, ikaw ngayon magbibigay ng sariling trabaho sa kapwa mo Pilipino. Yun ang pinakalayunin ng tinatawag namin Filipinos diaspora. You have to be productive Filipino citizens when you come back to our homeland. Yan ang diaspora. Parang Israel. Dedicated sila sa mga bansa nilang bilang Israelita. So minahal nila ang bansa. So ngayon ang mga Pilipino dapat ganun din ang gagawin natin dito para lumago tayo at magiging super Pilipinas tayo. Pero ang nangyayari talagang mahirap talaga. Mahirap kanya talaga. Walang direksyon. Pero yun ang magandang branding, Kuya Ray. Super Pilipinas. Oo. Na sinasabi nila. Pero yung idea ni engineer na yung Israel model na tipunin yung mga overseas Filipinos at tumulong sa bansa. Yun ang direksyon na tinatahak ngayon ng Commission on Filipinos Overseas na itap yung mga katulad nila engineer na yung mga magagaling na nagpakadalubhasa sa ibang bansa at darating yung panahon, sila naman ang tutulong dito para naman hindi lang yung sila ang umangat, kundi aangat yung buong bansa. Kaya na-pioneer ni engineer yan sa organisasyon na kanyang itinayo. Yun, Pero, alam kong masigasig ang CFO ngayon, sa mandato ninyo, sa mandato ng CFO, tsaka yung vision and goal ng CFO. Yung po pang CFO, tulad doon nabanggit ni RSS,
sa inyo po pang palagay, Engineer Escurel, is living up to that mandate and that expectation? Yes, exactly. Sila po talaga ang naging daan na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. At nagkakaroon kami ng isang boses dahil sa CFO. Dahil nagkakaroon sila ng ng ugnayan sa bansa na mayroong mga migrant workers. Ugnayan sa Middle East, ugnayan sa Amerika. Napakaganda ang programa ng CFO. Napaka-successful, lalo na ang pagbuo nila doon sa diaspora. Ang ganda ng ginagawa ng CFO. Alright. So, meron pa kayong isang binuo bukod dito sa MinFeed. Meron pa kayo itong tinatawag Foundation of Filipino Workers Worldwide. I think tama. At ano naman po pagkakaiba nito dito sa Middle East and Africa Network of Filipino Diaspora? Anong pagkakaiba nito sa FFWW? Yes. Actually, iyan ang unang-una kong organisasyon na binuo sa Middle East. Yung FFWW bago ang MinFeed. Ang FFWW po ay kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan financial, halimbawa. Wala po kaming dito yung monthly contribution, wala. Kaya kailangan dito public service talaga. So, binuo namin yung FFWW, lumaki ito hanggang sa Asia, hindi lang sa Middle East. So, ang tugon namin doon talaga ay reintegration ng bawat isa. Ibig kong sabihin, yung reintegration, malalaman mo kung saan mo dapat ilagak yung mga kinikita mong pera sa abroad. Okay. Ibig kong sabihin, yung pagninegosyo, lalo na. So kung hindi mo ma-reintegrate ang sarili mo, kasi tayo kasi mga Pilipino, lalo yung mga OFW, meron talaga tayong kaugalian na tinatawag na one-day millionaire. Pag uwi nila sa Pilipinas, talaga katakot-takot. Akala mo kung sinong milyonaryo yan, hindi maubos ang pera. Okay. Tama. Lalo na ngayong December. Naranasan ko yan. Yung my first 3 years ko sa pag-abroad, pag uwi ko sa Pilipinas, ganun ako ang ugali ko. Ililibre ko lahat, pati barangay, pinapainom ko pa yan. Patagat ng baboy para ipakain ko lang sa kanila. Pero instead na dapat ka maging one-day millionaire, ipunin mo na lang para sa isang negosyo na pinaplano mo. Yun ang dapat ang susi doon. Mag-ipon. Oo. Yung kumbaga, engineer, is dapat matuto rin yung ating mga Filipino diaspora o mga OFWs ng tinatawag na financial literacy, no? Yan. Tama. Oo. Wow, okay. Sige. Pero, like you said, 2016, December, nagawad sa inyo ang Papio Banaag Awardee. Bukod pa sa ibang sa dalawang awards na natanggap niyo noong 2016. Dakilang Pilipino Yan. awardee pa Okay. yata. Talaga. Pero ibig sabihin, by having this Papio Banaag Awardee, ano po ba naging nung feeling niyo? Anong feeling niyo? Gusto kong malaman at gustong malaman ng mga kababayan natin. How did it felt nung ni-recognize na kayo dito sa Papio Banaag Awardee? Hindi lang sa Papio, kundi doon sa dalawa pang awards na natanggap nyo on that same year. Yun nga po ang parang nagkaroon ka ng second personality. Yung dati mong personality na manginginom ka or nagbibisyo ka, iiwanan mo na yon because of your second personality na dahil meron kang mga prestigious awards na ngayon. Dapat yung example ka sa kanila na dapat hindi ka dapat successful ka. Lalo na negosyo, mga ganon. So ako nagko-concentrate talaga ako sa pagnenegosyo. Nung pagbalik ko dito nung 2017 hanggang umabot ng COVID session natin noon. Ang lakas ng aking construction company. Puro housing ang vertical projects ang mga kinukuha ko, mga gano'n. Hanggang sa naalala ko pa, ngayon ko lang na-realize na yung mga lumalapit sa akin sa mga loob sa Malacanang, mga contractors
aba, pag pinatulang ko pala noon, ay isa na ako sigurong bilyonaryo ngayon. Baka may payong na rin yung kotse Baka mo, may sir. payong ka na rin. Yung kotse mo, may payong. Oh. During that time, talagang very dedicated pa ako sa relationship ko sa Panginoon, sa born Yes. again Christian. So, hindi ko talaga matanggap yung Oh. tinatawag Buti na lang. nilang 60-40 Oo. o 50-50. Mhm. Pero sila, after makuha nilang 60%, hindi mo na sila makikita. Nako. Ikaw na ngayon nakaharap ngayon. So, doon ako natakot. Mhm. Buti na lang hindi kinagat ni ni Engineer Escoren. Kundi baka kasama siya dito ngayon sa anomalous flood control projects na pinag-uusapan sa Pilipinas, ano. Ayun talaga. Okay, sige. Anyway, any more Aris? Yun na lang po yung yung kayo po ay kinilala bilang isang bagong bayani awardee, pero para sa inyo, anong tunay na sukatan ng pagiging isang bayani sa modernong panahon? Sa bilang bagong bayani, ay dapat maging example ka talaga sa mga kapwa mong Pilipino. Iba yung natahak mong landas na bakit ka binigyan ng isang award. Mhm. Isa sa mga dahilan siguro nung ako ay hindi pa ako ginawaran bilang bagong bayani ay naging nature ko yung pagtulong ba. Halimbawa, sa kalamidad dito sa Pilipinas, yung mga matinding bagyo na dumaan sa atin dito, nakikipag-connection ako sa CFO doon sa kanilang programang tinatawag na Linkapil o Lingkod Kapwa Pilipino. Doon talaga, regular akong donator doon, nag-donate talaga ako financially para sa mga nasalanta ng bagyo, tira yung mga bangka nila dahil sa hampas ng alon. So, binigyan ko ulit sila ng mga bangka para magkapaghanap buhay ulit. Marami ang naging ko sa donation ko, yung nagkaroon tayo ng series of earthquake sa Mindanao. Yes. During, hindi ko malala kung anong taon yun. CFO din ang sa akin na okay, nag-donate din ako financially doon para sa mga nasalanda ng earthquake. So, bilang bagong bayani, hindi naman ako nagpresenta sa kanila na, oy, bigyan nyo na ako ng award dahil ginawa ko to. Hindi. Sa akin na, Mrs. Corel, you have been chosen. Na have been selected to be awarded sa bagong bayani. So, magmula nung natanggap ko yung bagong bayani o yung dalawa pang awards, ay dapat mong panghalagahan na. Yung tinatawag ko nga na nagkaroon ka na ng second personality na mahinahon ka na, hindi ka na katulad ng dati na manginginom o kung nagpapal ka, ay iwanan mo na yun. Kayo ang naging role mo. May pinangangalagaan ng maging role model. Yes. Yung pangalan mo. Oo. So, okay. So, gusto ko pa sanang pahabain dito, kaya lang we're running out of material time. Ang dami nating matututunan kay Engineer Escorer. Pero, Mr. Fidel M. Escorer, ano po ba ang mensahe ninyo at maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na nandito sa loob ng bansa at yung ating Filipino diaspora? Sabi natin, pati yung ating mga overseas Filipino workers sa kanila tinatahak na karir ngayon at buhay, at ano pa yung mga dapat nilang planuhing mabuti, lalo na kung may balak na silang bumalik dito sa bansa at magstay na for good. Okay. Sa akin po, isipin po natin ang isang gripo na hindi mo ma-close ay tuluyan pumapatak ang tubig. Pag sinahod mo yung isang empty na baso or jar doon sa patak ng tubig na tumatagos doon sa gripo, darating ang panahon, iyan ay mapupuno ang basong yon. Ibig kong sabihin niyan, tayo mga Pilipino kasi gusto natin big time, one time tayo. Mabilisan. Pag tayo nagnegosyo, ganun kaagad kikita ka kaagad Magsimula ka, ang piso mo ay tutubo ng piso. Kapag nakayanan pa ang 2 piso mo, itumubo ng 5 piso. Pagtyagaan mo yon, darating ang panahon, lalaki din yan. Ang mapapayo ko po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW, ang susi po ay ang pag-iipon ng pera para sa pagnenegosyo. Napakaraming mga oportunidad dito sa ating bansa na pwede mong palakihin. Ang 10,000 mo ay darating na mas malaki pa ang magiging kahitan niyan.
maraming mga negosyo katulad ng shawarma business. Napakaganda. Ang puhunan mo lang sa shawarma siguro 5 piso o malaki na yung 20 pesos. Pero may ibebenta mo ng 100 pesos ang bawat sandwich niyan. O kaya mas mahigit pa. So ang mapapayo ko talaga ay ang pagtsatsaga. Ang papapayo ko talaga ay talagang maging may hinahon ka sa paggastos mo rin. Asinso talaga ay ang pagtsatsaga talaga. Okay. Yun. Alright. Ngayon, isang tanong na lang siguro, Ares, no? Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon o ibabalik kayo doon sa panahon ninyo kung sa inyong bayan, sa hometown sa Romblon, hanggang sa nga maging scholar kayo at nakatapos ng inyong college degree sa IRIS at magdidesisyon na kayo saan ba ako pupunta after college. Mas pipiliin nyo pa rin bang pumunta abroad sa Yemen, magtrabaho, o mag-stay dito sa Pilipinas at dito nyo gawin ang inyong career? Ano pong magiging desisyon Sa ngayon ninyo? po, ang nangyayari sa ating Pilipinas ay medyo nawawalan pa tayo ng kunting pag-asa. Tungkol sa labas ng ating bansa, ang oportunidad, ang experience at ang sweldo at malaki talaga kung gusto niyo kasi titingnan mo rin yung lifespan mo eh. 'Di ba? Ang ating lifespan sa Pilipinas 70 to 80 years old ay kailangan medyo stable ka na. Pero pag hindi mo ginawa yung taking a risk na magtrabaho sa ibang bansa, manatili ka rito sa ating bansa, ay aabutin ka ng taon dito bago mo makamit ang isang sweldong kinakamit mo. So maganda pa, habang may oportunidad na magtrabaho sa abroad, take that opportunity. And of course, when you have harness Ares, Engineer Escurel, lahat ng mga experience, technical know-how, pwede mo nang ibalik dito sa Pilipinas at dito mo naman ibahagi sa iyong inang bayan, ano ho? Iyon, okay. Pero sa dami ng mga organizations na binuunin nyo abroad, hindi ho madali yan. Mahirap yan, Ares. Hindi, napakahirap yan. Will you do it all over again? Yes. Actually, inimbitahan ako ng yung chapter namin doon sa Libya. African country yun. Na gusto nila akong kunin doon at least mga 2 weeks. Pero nakikita ko kasi ang situation din doon sa political hindi stable. Kaya sabi ko, someday na lang siguro ako pupunta dyan. Mahirap talaga ang bansang Libya. Yung mga tourist hindi pinayagan eh. Alright. Okay. Aris, ako hindi ko malaman kung paano ako magpapasalamat kay Engineer Escurel sa pagpapaunlak niya sa atin ngayong araw na ito. Si Engineer kasi ay napalapit din sa mga datihan ng staff sa CFO. Kaya napakadali, di ba si Manny yata ang tumawag sa'yo. Napakadaling kausapin sa engineer at napapayag na maging guest natin ngayong araw. Alright. And with that, Engineer, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programang Bridges on Air. Of course, this is in collaboration with a collaborative effort between PBS, BBS, and the Commission on Filipinos Overseas. Thank you very much po, Engineer Escurel, and we wish you all the best. Thank you. Thank you po. Most welcome. Thank you po. Thank you. Ayan ang ating pong tampok sa ating Pinoy Ako segment, si Engineer Fidel M. Escurel, 2016 Papio Banaag Awardee. Ayan, okay? So, ang dami natin natutunan, ha? Aris, ang biro mo, natuto pa tayo ng sa langis. Kaya pala bantay sarado ng China yung West Philippine Sea. Although matagal ko nang narinig na maraming natural resources diyan sa West Philippine Sea, pero I never thought na ganun kalaki at ganun kadaling i-access. Akala nung iba isda lang eh. Akala para mga marine marine life, napapangistaan lang. At saka kung meron mang oil, hindi ganun kalaki. At hindi ganun kadaling i-access, di ba? Kaya pala bantay sarado kayo eh. Kayo talaga gusto nyo, kayo lang eh. Dinadaan nyo kami sa
Alam mo na. Braso na lang eh. Inabraso nyo kami. Okay. At saka ang Venezuela pala, meron talagang malaking oil reserve. Oo. Kaya pala. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Bridges on Air ngayong araw na ito. And of course, thank you very much, Ares. Maraming salamat din, Kuya Ray, at sa pamunuan ng PBS. And of course, syempre, kami po yung nagpapasalamat din sa pamunuan ng Commission on Filipinos Overseas. Walang iba kundi si Secretary Clink Ang. And of course, sa lahat na bumubuo ng CFO. Yan kay Attorney JK. Ayan. At sa lahat po na bumubuo, lalong-lalo na sa sa office ni Secretary Clink Ang. And of course, kay Mr. Ares Gutierrez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakapulutan ninyo ng aral, gabay, at mahalagang impormasyon itong ating naging episode ngayon ng Bridges on Air. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Aras Gutierrez po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.